windows of heaven are open, blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has Hallelujah, hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Isang pinagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Good evening po. Ating mensahe sa ating midweek service po ngayong gabi, talagang excited po ako na maipahayag ito o masabi ko po sa inyo kung ano po ang message ni Lord para sa ating lahat. At kung ready na po kayo, let's invite si Jesus. Oh, hallelujah. Tigil po muna natin kung ano man po ang ginagawa natin. Ah, just give a short time tayo kay Lord ngayon. At talaga pong excited ako na mapakinggan niyo po, malaman niyo po kung ano ang message ni Lord para sa atin. Let's bow our head po at panalangin po tayo ng tumawag tayo kay Lord. Invite po natin siya sa middle nating ito. Oh, hallelujah, Lord. Dalala mo, undalala ka aya, tuula ka lalala haya, sustula ka lilili, iyat aya ala. Hallelujah, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Oh, Lord, you are so good, Father God. You are so good. Halalala, umpaya ala. Hallelujah, Lord. Lord, I'm so excited, Lord, that muli nandito kami, O Lord God, na makikinig ng iyong salita, Father God. Hallelujah. We're inviting you, Lord God. Stay in the middle of us, Father God. Come. Lord, dito ka po sa harap namin, dito sa gitna namin, na ikaw po, Lord, ang mag-lead. Gamitin niyo lang po ang boses ko, ang bibig ko, O Lord God. I-cover up niyo po ako, Lord God. Cover up niyo po ako, Lord God. At ang una po, Lord God, humingi po ako ng paglilinis, patawad. Kung meron po ikaw na nakita na is not good on your side, Father God. Take it away, Father God. Pour out the holy blood of Jesus para maging worthy ako sa pag-share ng iyong salita, O Lord God. Lord, hawakan niyo po ako. Hawakan niyo po ako sa iyong mga pala at itayo niyo po ako dito, Lord God, na masabi ko sa kanila lahat, O Lord God, ang gusto mo pong malaman namin sa gabing ito, O Lord God. Lead us, Father God. Give us a good ears, O Lord God. A heart of willingness, O Lord God. A mind, O Lord God, na talagang mag-focus po kami sa iyo, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Lord, kung meron ka pong gusto pang idagdag dito sa message mo, sa mensahe mo, Father God,
It's all about you, Father God. It's your will, Father God. In Jesus' name I pray. Oh, amen, amen. I'm so happy po talaga. Happy po ako. Kasi talagang itong message na pong ito is napaka-ano po, yung ilang beses ko na po narinig at, talagang i-aano ko na po sana yung ire-record ko na, maya-maya may pinabago na naman si Lord. Eh, ngayon po ito na tayo, continue na po tayo 'no? Okey po. Ang title po natin sa gabing ito, title po muna natin, napakaganda ng title natin, God's Call. Yan po ang title natin. Sa introduction naman po natin is, Discerning God's Calling. Yung malaman natin yung ang ating katawagan o ang pagtawag ni Lord sa atin. Tapos po, hearing, marinig natin yung boses niya, no? Ma-recognize natin ang boses ng ating Diyos. Because ang ating Diyos ay buhay. Amen po, amen. Meron pa rin pong pangatlo, na-discern natin ang boses ni Lord. Narinig natin, anong gagawin natin ngayon? Follow and walk on our calling. Hallelujah. Amen and amen. Maging obedient po tayo at sumunod sa ating narinig, sa ating natutunan. Paano naman po natin malalaman o madi-discern, no? Ang pagtawag sa atin ng Diyos. Paano nga ba po? Okay? Meron po kayong mga Bible diyan, ha? Okay. Ang una po is unahin po natin muna si Matthew. Sa Matthew 11 verse 28. Ano po? Ang sabi po is, "Come to me." Sabi, "Come to me." No? "All you who are weary and burdened, and I will give you rest." No? Ano po ang sabi? "Come to me." Lumapit kayo sa akin, no? Sabi ni Lord Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at kayo'y pagpapahingahin ko. See? Ngayon po, kung bakit po ito ang binigay kong unang message ni Lord na lumapit po kayo sa akin. Paano natin madi-discern yun, di ba? Ang ano po, isang sabi ni Jesus dito is, "Come to me." No? Come to me. Isang way po yan ng pag-call o pagtawag sa atin ng Diyos. Amen po? Bakit po, no? Bakit po tayo tinawag ni Jesus na come to me, all you who are weary and burdened? Wow. It means to say, no po, na para sa atin, no? Mahirap po sa ating lahat na makasunod. Tandaan niyo po ito, ha? Nandiyan kayo, ha? Nakikinig kayo. Na makasunod sa ating katawagan. Bakit po? Kung tayo po ay mayroong mga worried, mga alalahanin, maraming problema, mga anxiety, yan po, no? At ang pinakamabigat po, parang heavy loaded tayo, no? Mahirap po sa ating lahat, no? Including me po, na makasunod kung bit-bit natin sa ating balikat, ano po, ang mundo. Nakuha niyo po, no? Amen po ba? Kasi kung bit-bit po natin ang mundo, no, mahihirapan po tayong sumunod, no? Mahihirapan po tayong lumakad sa calling natin. Pag tinawag tayo ni Jesus, "Halika dito, come to me." Sandali lang po Jesus, yung pong ano, marami akong bitbit, iisa-isahin mo. 'Di ba ibig sabihin nun, i-surrender natin, no po, ibaba natin, no? Magtiwala tayo sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. Amen po. Ang kailangan po talaga natin is yung, kaya ko sinabi, surrender. I-surrender natin po kay Jesus ang lahat, lahat, lahat. Pag po tayo ay tinawag ni Jesus. Bakit po?
Bakit nga ba po 'pag tinawag tayo ni Jesus, kagaya po, okay, magbigay ako ng sample, yung pinsan ko nung araw po natatandaan ko. 'Pag tinawag po siya ng nanay niya, "Boy!" Ang sagot niya, "Nay, boy, nay." Yun po ang palagi. 'Di ba po 'pag tinatawag tayo ng ating parents, 'no, mga magulang natin, ibig sabihin may gusto siyang ipagawa sa atin. Amen po. So, dahil 'pag tinawag po tayo ni Jesus, 'no, "Come to me," 'no, ang pagtawag po sa atin, meron pong plano. May plano po ang Diyos para sa ating lahat, 'no, kaya po niya tayo tinatawag. Hindi po yung tinawag niya tayo, nakinig lang po tayo, 'no, narinig lang po natin, pero hindi po tayo kumilos, wala po yun. Hindi po tayo nakasunod sa pagtawag ng Diyos. Amen po. He wanted you. Okay, ito na po, He wanted you to do something for His kingdom. Gusto ni Lord na may gawin tayo para sa Kanya. Kaya niya po tayo tinatawag, pagagaangin niya po ang ating mga pasanin, aalisin niya po yan pag tayo po ay sumurrender sa Kanya. Amen po. Amen. And God wants us to understand His calling. Kailangan po natin maunawaan ang pagkakatawag niya sa atin. And how could we knew, no, that God's calling us? Paano po natin malalaman kung tayo'y tinatawag ng Diyos? No? Kailangan po meron tayong ability, no? Ability to listen, no? To discern His voice. Kailangan ano natin, hindi po yung basta may tumawag sa'yo, go kaagad. Hindi po, i-discern niyo. Kailangan malaman niyo na ang Diyos ang tumatawag sa inyo. 'Pag kayo po ay, malalaman niyo po 'yan, especially na maririnig niyo ang pagtawag ni Lord, is yung pong more deeper kayo kay Lord, more na nagbabasa ng Bible, more na, a good intimacy. 'Pag meron po tayong good relationship kay Lord, talaga pong automatically na 'yan na maririnig natin na very clear. Hallelujah, 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 Lord. Very clear ang pagkakarinig mo, ang tawag mo, ang tawag ng Diyos sa atin. Hallelujah. Amen po. Okay. Ang kailangan din po, maunawaan natin talaga ang ating mga katawagan, 'no po. Kasi po yung ang katawagan natin meron po yung mga divine purpose of calling natin, hallelujah. May kanya-kanya tayong calling. Alam niyo po natutuwa ako 'pag ang Diyos ang tumatawag, kasi nagagamit tayo, 'no? Hindi lang po tayo nakaupo, nakikinig, nakakasunod po tayo, hallelujah. Kasi 'pag talagang nakinig po tayo at nalaman natin ang ating mga ang pagtawag ni Lord sa atin, talaga pong iba ang pakiramdam. Alam ko po lahat kayo diyan na nakikinig ngayon, nararamdaman niyo na po ito, hindi po bago sa inyo ang pagkakatawag o yung bakit kayo nandito, o isa na po 'yan, Bakit nandito kayo sa ating AM and PM devotion? Bakit po? Kasi inilaan ni Lord 'yan yung heart niyo, hinawakan na po, yung mind niyo hinawakan na po ni Lord 'yan, sinabi na niya, "Umatin ka na." Oh, wala nga alam ko po sinasabi ni Lord sa inyo 'yan. Minsan ginigising pa po kayo ng maaga, 'di po ba? Minsan naririnig niyo po na ang boses ni Lord o nagsasalita si Lord sa inyo. Amen po. Next po, God has a unique plan of calling. May mga unique po yung unique ang pagkakatawag, yun po ang Tagalog, 'no? Gaya po ng pagtawag niya kay Samuel. Buksan po natin ang ating 1 Samuel from 3, 'no, verse 3, 4 to 10 po ang babasahin natin dito kasi napakasarap basahin ito. Ito po, habang binabasa ko naisip ko po yung sarili ko, na ilang beses po ako tinawag ni Lord.
Ang dali lang, Lord. Palaging, "Wait lang, Lord. Wait lang." Puro ako wait lang. Hanggang sa last na tawag na po sa'kin na parang gusto ng batukan ako ni Lord na, "Hey, Linda, sumunod ka na. Last chance mo na 'to." So, well, anyway, andito na po ako. Sumunod na po ako sa pagkakatawag sa akin. So, sana po gano'n din ang maging pakiramdam niyo po, ano po? Okey, ang sabi po, pasensya na po kayo kung, nasa English po tayo, dito sa ano, kasi masarap pong basahin yung nasa English, eh, kasi okey, ang sabi ni Lord, "The Lord called Samuel." Ito po, verse 4 po yun, ha. Um, Samuel, Samuel, ne? And then sabi ni Samuel, 'no, "Here I am." And he ran, takbo siya, 'no, to Eli and said, "Here I am. You call me?" Tanong niya kay ano, kay Eli. Ano ang sagot ni Eli, 'no? But Eli, "I did not call you. Hmm, I did not call you. Go back and lay down." So he went and lay down, 'no? Again, the Lord called Samuel. Samuel, get up, and went to Eli again and said, "Here I am. You called me?" 2 times sure. "My son," Eli said, "I did not call you. Go back and sleep. You lay down." Okay? Now Samuel did not yet know the word of the Lord. Iiksian ko na po ito. Tinawag si Samuel ng 3 beses ni Lord. No? Pero on that time, pabalik-balik po siya kay Eli. Ang akala niya po, kasi si Eli palagi niya kasama, si Eli po ang kasama niya doon. So akala niya po si Eli ang tumatawag sa kanya. Pero hindi po si Eli ang tumatawag sa kanya, si Lord po. But hindi pa po niya nare-recognize ang boses ni Lord kasi hindi pa po sila nagkakaroon ng communication ni Lord. Okay po. Now Samuel did not yet know the Lord, the word of the Lord, and had not yet been revealed to him. The Lord called Samuel, no, ito na po yung pangatlo, 3rd time. And Samuel got up and went to Eli. "Here I am, you called me?" Then Eli realized that the Lord was calling the boy, no? Na-realize ni Eli na, oh, hindi ako ang tumatawag sa kanya, naririnig niya yung boses, so si Lord yun, dahil 3 beses na po tinawag. So, ang sabi ni Eli sa kanya, Eli told Samuel, "Go and lay down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there. Dumating si Lord, nakatayo doon, calling at the other time, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." Amen. Amen. Dito po sa passage na ito, 3 times po, kagaya ng sabi ko na una, 3 times mong tinawag ng Diyos si Samuel. On that time nga po, hindi pa po talaga naintindihan ni Samuel, gaya natin, yung pong pagtawag sa atin ni Lord, kung hindi pa po natin talaga deep na narinig o na yung deep relationship natin kay Lord, at pag tinawag po tayo, hindi po natin ma-notice o ma-discern kung si Lord nga po yun. Ang akala natin tumawag yung iba o yung nanay natin ang tumawag sa atin, no? Ano po? Hindi pa po naintindihan ni Samuel ang pagtawag sa kanya ng Diyos. Dahil wala pa po siyang relasyon or gaanong kaalaman patungkol sa Diyos. Hindi pa po siya kinakausap ng Diyos. I think this is the first time na kinausap po siya. So, kung i-apply po natin ito sa ating buhay, ano po? But before that, meron po akong katanungan. Sino po ang nakarinig na po sa boses ni Lord sa inyo? Wow.
Alam ko po marami na po sa atin ang nakarinig. Kaya po paulit-ulit. Inuulit-ulit ko po ito para mapasok po sa ating isipan, 'no? Matatandaan po natin. Kaya twice or 3 times ko pong inuulit-ulit. But anyway, natutuwa po ako sa inyo dahil nagtaasan kayo ng kamay na most of you po narinig na po natin ang boses ng Diyos, 'no? God's call us in a different way, 'di po ba? Noong pong first time ninyong marinig na may tumawag sa inyo, 'no? May tumawag po, wala, walang tao pero narinig niyo may tumawag sa inyo. What do you think? Ano po sa palagay niyo? Hmm, na may tumawag, nag-doubt kayo, 'di po ba? Parang, "Ay, sino 'yan, nakakatakot." Matakot kayo. Ganyan po ang unang talagang magiging pakiramdam po natin, matatakot tayo dahil hindi pa po natin alam o narinig, yung pagkakarinig natin akala natin may tumawag, hindi natin alam na si Lord na po pala yung tumatawag sa atin, opo. So, parang ang sasabihin po natin is, "Naku, ano 'yan," 'no? Sa akin pong experience, 'no, madalas po may narinig akong boses na tumatawag po, may nagsasalita. Not only pagtawag ng Linda, not exactly Linda, pero may magsasalita po na talagang boom, maririnig ko po 'yun, 'no. Ang tanong ko po agad ay, "Is that you, Lord?" Gano'n po ako. "Ikaw po ba 'yan, Lord?" Parang, "Lord, ikaw po ba 'yan?" Lalo na 'pag wala akong kasama, ako lang mag-isa, tapos biglang may tumawag. Pero ang pagkakatawag po sa'kin 'pag si Lord meron po siyang message sa akin, on the time ng worshiping. Ewan ko po kung nangyari na po sa inyo 'yan. Most of the time during the nagwo-worship, diyan po biglang merong magsasalita. Ang ingay po nun ha, pero dinig na dinig ko kung anong sinabi. Kaya, 'pag gano'n po ang nangyari, Lord, ang isip ko, "Lord, ikaw po ba 'yan? Pakiulit lang po, hindi ko naintindihan gaano." Gano'n po ang sinasabi ko. Minsan po natutulog ako, bigla akong may maririnig na boses, 'no, akala ko yung asawa ko, hindi po. Maraming beses na po, but always ko pong sinasabi, tinatanong o pinauulit ko kay Lord, 'no. Talaga pong hindi ko naintindihan, Lord, please make it clear, 'no. I need a wisdom, Father God, 'no. Then most of the time po, 3 times po, in different way, nagsasalita ang Lord sa akin. So, alam ko po sa inyo rin pong lahat, nagsasalita ang Diyos. Minsan po naririnig natin pero parang binabalewala, gano'n po ba 'yun? Na hindi, ano kaya 'yun? Parang gano'n. Once hala kaya, once na narinig niyo po, may naririnig kayong boses, tanong niyo agad, "Lord, is that you? Ikaw po ba 'yan, Lord? Pakiulit po, hindi ko naintindihan." Pakiulit lang po yung sinabi niyo. Tapos isulat niyo po. That's a good. Isulat niyo po. Kasi 'pag isinulat niyo po agad, babalikan kayo ni Lord, sasabihin niya ulit sa inyo. Kasi ang Diyos natin, 'pag tinawag ka po, always 3 times. 3 times po, the same meaning, the same message ang binibigay niya para sa ating pagkakaintindi, 'no? Para lalo po natin maintindihan ang kagustuhan ni Lord. Well, balik po tayo kay Samuel. God's called him to be a messenger po. Yung una, i-surrender natin yung mga dalahin natin para makapakinig tayo ng pagkakatawag ni Lord. Ngayon po, yung ginawa po ni Lord pagtawag ni Lord kay Samuel to be a messenger kay Eli, 'no? Para sabihin kay Eli, 'no po, kung ano ang balak ng Diyos
na gawin sa kanya. Sa family niya, no? Kung didiretsuhin niyo po ang pagkakabasa, sinabi na po ni Lord nung una po sa kanya kay Ellie, dahil ang tayo mga tao sometimes na marami tayong iniisip, marami na nakakalimutan, gusto lang po ipaalala ni Lord. Puwede naman pong mag-direct si Lord kay Ellie, but ginamit niya po si Samuel para maging messenger niya kay Ellie. Tayo rin po, no? Ginagamit po tayo ng Diyos to be a messenger to others. Amen po. Ganyan po ang pagtawag ng Diyos sa atin. Ginagamit niya po tayo. Gaya ng pagkakatawag niya kay Ellie, ganun din po ang katawagan sa atin. Gagamitin din po tayo ni Lord para sa iba. Para sabihin natin kung ano ang gusto ni Lord para sa kanila. Kagaya po ng maghahayo tayo, i-prepare na po, nagsalita na po si Lord sa hahayuan natin. Kaya binubuksan niya po ang kanyang pintuan, pinapapasok tayo para marinig kung ano ang gustong sabihin ni Lord sa atin. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi ganyan po talaga ang nangyayari. No po? Ngayon po, ang sabi po ni Ellie sa kanya, kasi si Samuel medyo pa po siya na sabihin kay Ellie, pero ang sabi ni Ellie, "Huwag kang maglihim, sabihin mo sa'kin kung anong sinabi ng Diyos." Gano'n din po tayo. Sabihin din po natin, 'no, sa mga tao kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin, kung paano tayo binago ng Diyos. Yun po ipakita natin, yun po ang sabihin natin, at yun din po ang magiging good testimony natin para sa kanila. Amen po? Tama. Amen. Ngayon mga kapatid ko, mga kapatid ko po kayo lahat, 'pag tayo po ay tinawag ng Diyos, ay kailangan po natin sundin. Hindi po yung narinig natin, pero walang pagsunod. We need to follow, God's calling for us. Kailangan po sundin natin ang pagtawag ni Lord sa atin. We need to obey His calling. Ang sabi po sa Marco 16:15. Ang sabi po is, go into all the world and preach the good news to all creation. Amen and amen. Go means humayo. Mag-share ng salita ng Diyos. Hallelujah. Preach the good news. Preach the good news. Hallelujah. Share it. I-share po natin kung paano tayo binago. Gaya po sabi ko, pangalawa na po yan. Binago ng Diyos. Yung pong mga natutunan natin. Marami na po tayong natutunan. Marami na pong pagbabago sa atin ng Diyos. Binago niya po tayo talaga. Iba ako ngayon, iba ako noon. Ganyan din po kayo. Alam ko po, yun din ang sasagot niyo na ako din binago po ng Diyos. Iba ako ngayon. Yun ang isi-share niyo po na magiging messenger po kayo ni Lord. Po. Ang mga natutunan po natin, hindi po natin dapat ipaol, susian, ilak, hindi po. Spread, ipahayag, sabihin, sabihin natin ang ating katawagan, Yun po ang ating na ibilang na mananampalataya, i-share po natin ang ating katawagan kung paano tayo tinawag o paano na rin natin narinig ang boses ng Lord. God did not call us to be silent. Hindi niya tayo tinawag para manahimik lang na makinig lang. Tinawag niya po tayo to be spread, to be a messenger niya. Amen po. Amen. Then, eto na po tayo. Ang sabi po sa Isaiah 6:8. Po. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Ito na po. Ayan na Whom? Sino ang aking ipadadala? And who will go for us?
Sino ang sasama sa atin? Ano po ang sabi ni Isaiah? Alam niyo po, kilala niyo po si Isaiah kung ano po siya. Po. And I said, sabi po ni Isaiah, "Here am I, send me." Hallelujah. Pag sa atin po, brothers and sisters, sinabi, no, narinig niyo po, sinabi ni Lord, tinawag kayo ni Lord. Sabi niya, ang una po sinabi is, come to me. Tapos tinawag ang pangalan niyo. Yung Samuel, gawin nating Linda, Linda. Tinawag po ako. Maging messenger. Sumunod po. Hindi po ako naging silent. Voice out. Sinabi ko po. Ganon din po dito si Isaiah. Narinig niya. Nag-uusap pa, Lord. Sumagot po siya. Dahil hindi man po siya karapat-dapat sa pagkakatawag o sa pagsunod. Pero hindi po siya nahiya. Sumunod po siya. So tayo po, huwag po tayong mahiya. Hindi po natin dapat ikahiya ang pagsunod natin. Hallelujah. Sa ating Diyos. Dapat po tayo maging proud na ma-share natin. Hindi po yung high pride, ha? Maging proud tayo na ma-share natin. Kung ano tayo, kung paano tayo binago ni Lord na sumunod tayo sa kanyang kagustuhan, sa kanyang pagkakatawag, ang pagkakatawag po sa atin. So, mga brothers and sisters, sa ating po mga buhay, right now, ha? Pag narinig na po natin ang boses ni Lord, wag po tayo magtatago. No, 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 no. Hindi tayo dapat magtago. Ay, wag, Lord. Hindi ako, Lord. Hindi ko kaya yan. Hindi ako pwede. I can't do that. Hindi po natin pwede sabihin niya kay Lord. Kasi alam po ni Lord kung ano tayo. Kaya po na ako noon. Ihiya ako. Ayoko, Lord. No, palagi ako hindi naman argue, hindi naman po siguro ganun ang ibig sabihin. Pero, sinasabi ko po palagi kay Lord, Lord, not me. Gamitin mo na lang po iba, wag ako. Pero nung talagang hinawakan niya na po ako at sumunod na po ako, tinouch niya heart ko. Sinabi niya, go now. Eto na po ako. Sumunod na po ako. I hope na lahat po tayo, mga kapatid, na makasunod din po kay Lord. Po. Na pag tinatanong tayong lahat ng whom shall I send? Can we answer Him? Pwede po ba natin sagutin si Lord ng, here I am, Lord. Here I am. Lord, send me. Ganyan po ang pagsagot ko. Lord, okay. Sige na po. Send you na po ako. Send me. Sige na po. At saka ang heart ko po, heart natin ang kailangan is willingness. Willingness to be sent. Kailangan na may willingness tayo to follow. Na willing tayong sumunod. Po. Ang conclusion po natin, ang God's call us po sa ating lahat ay parang maghayag ng kanyang mensahe. Yan po ang God's call natin. Sa ibang mga kapatiran. Let's embrace po ng ating mga calling. God's call us to be a part of His work to spread His love, care, kindness to all His people with joy. No, hindi po tayo mag-share na napakalungkot ng ating itsura. No. Pag nag-share po tayo, we have to show them yung talagang tayo na change na. Meron joy sa pag-share po natin. Ang sabi nga po sa Matthew, alam ko po na alam nyo na itong Matthew 28:19-20, no? Ang pagtawag is go
and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ang galing po ng pagkakatawag ni Lord, ano? Oh, naintindihan po ba natin? Dito po sa ating message, ano po, may very important na gusto kong ipahayag o sabihin ng Diyos sa ating lahat na nakakakilala na po at narinig na rin po ang boses ng pagtawag sa atin, ng Diyos ang pagtawag sa atin. Yung una na kay Matthew nga po, ang sabi ko is patungkol sa surrender, pagpapasakop. Sumurrender po tayo. Na-surrender na po tayo, di po ba? Yung kay Samuel po, nais ng Diyos na ipahayag, maging messenger ang mensahe niya. Yung last po kay Isaiah, ang pagsunod, follow, obedient. Amen po. Amen. Let's bow our head na po and thank you so much. Father God, maraming salamat po. Maraming salamat po sa gabing ito na binigay mo, Lord. At Lord, ang praying ko po is makasunod kami sa aming pagkakatawag, sa pagkakarinig namin ng iyong boses, O Lord God. Lord, hindi rin po namin narinig ito, kundi makasunod po kami sa iyo. Maging messenger niyo po kami, O Lord God. May surrender po muna namin ang mga kabigatan na aming mga pasanin, na ikaw po, O Lord, ang mag-aalis nito. Para gumaang ito, O Lord God, at makasunod kami, maging messenger mo po kami, O Lord God. At maging masunurin kami na ready and willingness kami na sumunod sa calling mo, Father God, gaya ni Isaiah. Lord, bless everyone and be with them, Father God. I pray, alalala mo tayo, halaaya. I know, Lord, yes, Lord, I have a heart of willingness. Alisin niyo po ang kaba sa mga puso nila na gusto na po nilang humayo pero nagda-doubt pa po sila, O Lord God, na parang natatakot, O Lord God, kung sino man, O Lord God. Hawakan niyo po ang puso niya. Right now, in the name of Jesus, mawala po ang pangamba niya na sumunod po siya, O Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, amul uli kalalaaya apu likililiiya su likilahaya taya. Lord, ikaw po muna ang ola kililiiya su lala umbala ala kayasin. Alam ko po, Lord, na hinawakan niyo na po mga puso, isipan, O Lord God, ang bawat isa sa amin o sa mga nakinig, O Lord God. Doon po sa mga bago pa lang, O Lord God, na hindi pa nakakatanggap kay Jesus, hindi pa po sila nagre-repent, O Lord God, na ina-accept si Jesus as their Savior, O Lord God. Itinataas ko po ito lahat sa iyo, O Lord God. Sila po lahat, O Lord God, na right now, in the name of Jesus, natatanggap po sila, O Lord God. Na magiging uhaw po sila sa iyong salita, O Lord God. Lord, thank you po muli sa gabing ito, O Lord God. Marami pong salamat sa iyong mensahe. Marami pong salamat, O Lord God, sa pagbibigay mo ng marinig namin ang iyong boses, Father God. Thank you. Thank you. Thank you, O Lord God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Have a wonderful evening po sa ating lahat. Amen and amen. Hallelujah.